ning devotion nining adlaw nga Thursday ug pasalamatan nato ang Ginoo kay iyatang giubanan sa tibok gabi. Unya iyatang gipukaw gi-enable ta niyang mobangon pabukan niyang atong mga mata. Come on, let's start the day right kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto us. Amen. Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh God, Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Oh, Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're all. If there is nothing I can do but serve you, Lord, please open my eyes to see the very reason why you chosen me. Oh God, how can I be you? Anything I can do but serve you. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chosen me. Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worthy of glory, Lord. We give you praise, we give you glory and honor. Oh Jesus, Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pag-uban ka namo tibok gabi, O Lord, sa among pagpangatulog din gi-provide mo ang quality kaayo nga katulog, Lord. Ug imo kami nga gipukaw, gi-enable mo kaming mobangon, gipabukan mo ang among mga mata. Thank you gid kaayo, Lord, kay kung dili gid mi mobangon karon, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, ning adlaw Ginoo nga Thursday na opportunity na usab alang kanamo, Lord, to continue to live a Christian life, Lord, o to do the work that you have entrusted unto
to us, Lord, and to continue to serve you, O God. Salamat kaayo, Lord. It is a great privilege, O God. Salamat kaayo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan o sa among exhortation karon, O Lord. Padayon ka magbupong inog panapos sa mga butang spirituhan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Continue to cover us, Lord, and hide us in your holiness. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Hallelujah. Praise God. So, naata karon sa Daniel paghapon ta, no? Marag na nato sa ikapat nga chapter sa Daniel. O ang fourth nga chapter sa Daniel talks about the king Nebuchadnezzar. Nagisgot ni may tungod kang Nebuchadnezzar kay in fact sa verse 19 to 27 makita nato din ha nga na nagdamgo na sab sa ikaduha nga damgo si Nebuchadnezzar dito sa verse 1 sa chapter 1, chapter 2, chapter 3 nahisgutan dito ang damgo, primerong damgo. Karon sa chapter 4 nahisgutan ang ikaduha nga damgo. Dini sa chapter 4 kung atong basahon taas man kaaysa nga tanong no, chapter 1 verse 37, nakita na to ang nagdamgo na sab sa ikaduha nga damgo si Nebuchadnezzar. Unya sa makausapa wala magilain maka-interpret sa dream ni Nebuchadnezzar, no? Wala gilain maka-interpret, gawas lang gyud, accurate kaayo ang pag-interpret ni Daniel sa mao nga damgo sa hari. Kaya bawaan ba nato nga ang damgo sa unang panahon duna gyud ni siya indication sa future event, no? Duna gyud meaning, no? So munang na ang gigamit ni Lord si Daniel para ma-interpret gyud ang dream sa hari. O kini nga hari nag sa kinabuhi ni unsay nahitabo nga nag-anam siya kasikat, nag-anam katsada ang Babylonia, o unsa pay nahitabo sa personal niya nga kinabuhi na unsa siya, nahimo siya mapagarbuho, nahimo siya nga arrogant, yun, nahimo siya nalimot na dayon siya sa Ginoo. So ana ang actually ang thought dinhi sa chapter 4. So ang mao nga damgo mahitungod yun sa kinabuhi ni Nebuchadnezzar alone nga nahimo mang mapagarbuhon si Nebuchadnezzar nga in spite sa mga nanglabay dreams niya, no, nga nakita gyud niya, na-appreciate man gani niya ang Ginoo ni Daniel, no, nga inaana ka great ang Ginoo ni Daniel, but nagpabilin gihapon siya sa iyang former ways of life nga wala gyud siya giabot sa punto nga gipadamgo siya o gi-interpret ni Daniel nga unsay mahitabo nga kinahanglan hunlakon gyud siya. So dinhi 37 taas kay sa nga tanan, no, gikutlo-kutlo lang nato ang kwan. So kinahanglan hunlakon siya because through humiliation Nebuchadnezzar the lesson kinahanglan hunlakon siya para nga so dinhi sa chapter 28 verse diri sa chapter 4 verse 28 to 37, dili lang nato basahon kay medyo taas-taas gyud. So isa-isa ho nato, no, ang atong kutloon dinhi. The first one is nakita nato nga how powerful. So Nebuchadnezzar was a very powerful king of Babylon who destroyed siya ba nag-destroy sa Jerusalem, who destroyed Jerusalem and deported captive, no, many Israelites during those time to his own land nga Babylonia. So gidala niya ang mga Israelita sa Babylonia, iyang ipandagit human niya i-destroy ang Jerusalem, gidagit niya ang mga tsada pagyud nga mga tao, mapuslan nga mga tao, gidagit niya idala sa Babylonia. Munang usa ka butang nga nakita nato. He was so powerful who destroyed Jerusalem and captive or deported many Israelites or Jewish to his own land, which is Babylon. And the second nga nakita nato dinha is when the king had a dream that only Daniel can interpret, he acknowledged or he appreciated the power of Daniel's God. He appreciate niya ang Ginoo. Nga gamhanan ang Ginoo ni Daniel sa dihang na-interpret ni Daniel ang iyang dream. Ang ikatulo nga nakita nato, the king had to be brought
low, no, before he turned to God. Kinahanglan hunlakon gid siya aron nga moduol siya sa Ginoo ug moyukbo siya sa Dios. Na ikatulo nakita nato, the king had to be brought low before he turned to God, before he acknowledged God. So, kinahanglan lakon. Wala siyang ikatulo. Ang ikapat, nakita nato nga, after failing to heed the warning, kay giwarningan man siya, giwarningan siya because of the dream. Ang interpretation sa dream, human na interpret ni Daniel, giwarningan na dayon siya ni Daniel nga maminaw gyud sa warning unya biyaan ang daan nga kinabuhi, biyaan ang iyang pagkagarbuso, pagka-arrogant, pagkamapagarbuhon ug muduol gyud sa Dios. Giwarningan siya ni Daniel. So, but he failed to heed the warning. So, after failing to heed the warning from God, Nebuchadnezzar was forced to live in the wilderness where he eat grass and live like an animal. So, kay gihunlak gani siya sa Ginoo, gitugot sa Ginoo, nahitabo gyud ang dream. So, na-fulfill gyud ang dream. So, nahitabo gyud kay wala man siya maminaw, wala gyud siya naghid sa warning. Ang ikalima nga nakita nato. So, at the end of God's appointed time of judgment, so dito na, nahuman na ang judgment, the king turned to the Lord and he regained his sanity. No? Sa dihang nahuman na ang judgment, no? Grabe, mura na gid siya animal, kay mukhaon naman siya mga sagbot. No? So dito siya sa wilderness nagpuyo dito sa kamingawan nga layo ra sa mga tao, no. So giallow ni Lord, that's the one way of kanang humiliating him, hinlakon gid siya ngadto sa pinakaubos gyud kay mura naman siya og animal nga mukhaon siya sagbot, no. So but sa ikalima nakita nato nga at the end of God's appointed time of judgment, the king turned to the Lord. Turned to the Lord and he regained his sanity. Nabalik ang tanan ngadto kaniya, gihulat lang gyud ni Lord kung kanusa siya mopaubos. Sa atong kinabuhing Kristohanon usay dunay mga butang nga kadipo-dipo na gyud ta, lip and right, kalibog tag unsay atong buhaton unya ang wala nato gidahong nga mahitabo kanato, gakaitabo kanato nga mura gyud grabe ang paghunlak no nga dili man ta ko inaani pero nganong inaani nako karon ana maybe because kanang gapagarbo ta ato bangan sa Dios, maybe because it's a consequence of sin. Inana bang nahitabo kang Nebuchadnezzar, grabe nga consequence kay wala naman yan giila ang Diyos nga mo'y nagmugna nining tanan kaniwin siya nga ako na ang nganong inaani ang Babylonia, nganong tiada kaayo ang Babylonia, nganong inila ang Babylonia tungod na sa ako. Tungod sa ako, inana na ako na tungod na sa ako, ana si Nebuchadnezzar nga wala na himaya na ang Dios, wala na natuboy ang Dios sa sinugdanan, di ba? Natuboy gid ang Ginoo sa kinabuhi niya kay ngano in fact siya mangani ang gigamit nga mo destroy sa ubang mga nasod nga kanang mga grabe ka mga idolatry kaayo, idolatros kay nga mga nasod siya gigamit para i-punish o para hukman. Even in Jerusalem siya ang gigamit, no. He was the one nga nag-destroy sa Jerusalem nga giallow ni Lord tungod gyapon sa pagpabadlong sa mga katawhan niya sa Jerusalem. But this time gidil gid siya ni Lord personally ang dealing. So kita usahay, no, abi nato nga kay gigamit ta sa Ginoo, dili na model ang Ginoo sa ato, no. Model ta, mas labang dilon ta sa Ginoo personally kung gamiton ta ni Lord, no. We only have to humble down the Lord and acknowledge Him nga He rules overall o nga He is the sovereign God. So muning nahitabo kang Nebuchadnezzar, at the end of God's appointed time of judgment, he turned to God. Naginulsol siya, ni duol siya sa Ginoo. Then the king turned to the Lord and he regained his sanity. Nabalik, no, ang tanan nga luoy kaysa nga tanan, nabalik, na regain. And the last one kita nato diha nga God restored his kingdom, no, to him. Actually, it demonstrates that God is able to abase the proud and exalt the humble, no. Grabe, no. Kini giallow ni Lord para sa unang panahon mamahimong panaminan, no, sa mga katawhan sa unang panahon nga kaya ni Lord bisag hari ka, hunlakon ka, naggakamang siya, gakaon siya og grass, no, kaya ni Lord
sa ato pud nga kinabuhi karon nga gabasa ta ani mamaymo gyapon na nato nga lesson to learn no inigbasa nato sa kinabuhi ni Bukadisar kaya gyud ni Lord nga hunlakon ang tawo nga garbuso no kay mao may sa pulong sa Ginoo nga kinsa tong magpataas iyang hunlakon kinsa tong magpaubos iyang patason so God this time God restored the king Nebuchadnezzar's kingdom and then everything has been restored also no tanan na restore and riches fame glory na restore gid balik sa iya so ingon ana pud ang atong kinabuhi no basta kuan lang kita magpaubos lang kita diha sa Ginoo no so it demonstrate that God is able to abase the proud and exalt the humble so sa diyang nagpaubos na siya ayha pa siya gituboy balik ni Lord. So imagine that nga ang great persecutor of Israel which is Nebuchadnezzar no the destroy no great kuan siya great persecutor siya unya great destroyer siya sa mga katawan sa Ginoo unya sa nasod sa Israel sa Jerusalem great destroyer of Jerusalem was humbled by God no was humbled by God's pero ang paghunlak ni Lord na uban ang grasya. So God humbled Nebuchadnezzar, humbled down Nebuchadnezzar, no, by His grace, no, by God's grace, and brought to confess God's mercy. Si Lord yun ang nagmaneuver ba nga kinananlakon ko ni aron makaila siya nga ako ang Ginoo ug labing ako ang Ginoo labing gamhanan so imagine that the great destroyer of Jerusalem the great persecutor of the people of God no was humbled down by God's grace no imagine that sa New Testament ang na ako isa nga nailhan dito nga gihunlak siya gibuta gani siya si Paul no sumuto nga panahon nga grabe ang paggamit dayon ni Lord kang Paul nga grabe ka powerful kaayo ang kinabuhi ni Paul no so ingon ani pod ang nahitabo kang Nebuchadnezzar so delikado gyud kay sa nga tanan og magpagarbutan no kay tinuod gyud na daghan kay karon mga tawo nga napoy nailhan usa sa mga head o leader founder sa usa ka pundok usa ka reliyon no ah nga karon gatago-tago siya kay gapangitaon no sa iyang mga sakop sa simbahan nga mga questionable kaayo ang iyang pagdumalaw niya questionable kaayo ang personal nga kinabuhi no so gialaw ni Lord kay dili lagi pwede gyud nga naay molabaw sa Ginoo si kuan manggani si Lucifer no nagpagarbo siya siya I will be like yun lang siya diretso sa kita nga mga tao dili gyud dapat gyud magpaubos gyud ta dili kita magpataas kay usa lang ang taas si Lord gyud muning nahitabo kang Nebuchadnezzar along the way grabe na ang iyang pagpagarbo ug wala na nahimaya ang Dios that's why gihunlak gyud siya mas sakit ra ba gyud kaayo knowledge that God is sovereign He's the source of everything that we have enjoyed sa atong kinabuhi siya ra og yung gilain. Amen. Hawt nga natay nakutlo karon sa kinabuhi ni Nebuchadnezzar nga how God humbled him down. And tungod adto nakabalik siya sa Ginoo niya nagpaubos siya sa Ginoo. Iya diya na regain balik ang iyang fame and glory in his kingdom. Amen. Hallelujah. So mag-ampot ta. Labing balaan gamhanan may gugmaon lagi to na mga amahan. Nagpasalamat din kay kami Ginoo sa imong yung kaayo sa among kinabuhi nga adlaw-adlaw Lord. Lagi mga butang nga ang imong ipasabot ka namo Lord ma-apply namo sa among pagkinabuhing Kristohanon Lord aron kami mamahimo gid Lord nga intact kanunay diha sa imong atubangan dili mi mapapag ang among focus na lang gid kanunay kanimo amahan. Thank you kay sa lesson to learn nga nakuha na mo sa kinabuhi ni Nebuchadnezzar o Lord. Salamat ug salamat kaayo Lord. Bisan ining sa kabuntagon Lord, dili ginamo pakyason usab ang pagpray Ginoo sa mga kaigsuonan at sa tumang kasayon o kaalam usab nga ma-manage gid nila ang ilang trabaho Ginoo according to your perfect will o God. Bisan pa sa mga kaigsuonan namo Lord nga mga estudyante, elementary Ginoo, high school, college o God. Comprehension usab aron masabtan nila ang ilang mga leksyon o makapasar sila exam.
sa mga teacher usab Lord, uban usab sila karong adlaw ug God sa pag-handle sa ilang classroom. Tagay sad sila kaalam Ginoo nga ma-manage nila ang ilang lesson nga gaitudlo sa ilang mga estudyante o God. Bisan pa sa mga kaigsunan namo nga naay online nga trabaho Lord, tabangi sab sila nga mapasidunggan ka diha sa ilang trabaho sa online. Mga kaigsunan nga naay mga business nga gipang manage, tudloi sila Lord nga pasidunggan ka sa ilang mga negosyo. Aron Ginoo, ikaw magtugot nga moasenso sila, Lord, tungod kay ang kagahuman sa pag-prosper. Naragid sa imong gamhanang kamot, Lord. Busa kining tanan nga mga pagtulunan, ibutang gyud sa ilang kasing-kasing ug tuguti nga ma-apply nila aron mo overflow ang blessing. Dalaygon ka gyud Lord, sulay katapusan, dawata Lord ang among mga pagpasalamat Lord, pagdaig paghimaya, diha lamang kanimo pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.